Ito po ay saklat po ng ikalawang sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At yan po ay sa Kabanatang 5. Babasa lang po tayo ng tatlong bersikulo from verse 1, 2, 3. Then jump tayo doon sa pinakang main verse natin, yung 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Hallelujah. Kapatid, pakibasa po ang nabanggit na talata. Praise the Lord. Praise the Lord. Ito po ang sinasabi sa sulat po ni Apostol Pablo sa ikalawang Praise God. sulat sa mga taga-Korinto, Kabanata 5. Hallelujah. Ang talata po ay 1 hanggang 3. Amen. Praise God. Sabi po dito, sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Sapagkat tunay na sa ganito kami ay nagsisihibik na nangagnanasang mabihisan kami ng aming tahanang mula sa langit. Sabi po sa 3, na kung mabihisan nga kami niyaon ay hindi kami mga susumpungang hubad. Sabi po sa 10, hallelujah, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap Praise the ang Lord. bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, brother. Praise God sa siyang pagbasa, at pagpalain din tayo mga kapatid sa pagbasa ng salita ng ating dakilang Panginoon. Praise the Lord. Amen. At sa gabing ito po yung tema natin. Sa Tagalog, sabi ko po ay tayo ay tatayo sa harapan ng Diyos. Ito po yung pinakamainam, pinakamasarap na parte ng buhay ng tao. Naharap tayo sa harapan ng Diyos. Yan. Ito po ang dapat asamin na sain ng tao. Praise God. Kaya dito po sa ating key verse from the book of 2 Corinthians, sulat pa ng Apostol Pablo, 5, 1, 2, 3, pataas. At ito sa 5, sa kasunod na mga talata. Bigyan natin ng pansin itong chapter 5, verse 10. Amen. Ang sabi nga po sa ating napahinggan kanina, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Amen. Oh, hallelujah. So pag na sinasabing appear, no? Praise God, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Praise God, mahayag, no? Praise the Lord. Sa hukuman ng ating Panginoong Hesukristo. That everyone may receive the things done in His body. Ang sabi nga po, upang tumanggap ang bawat isa ng bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan. So yung katawan natin pala may malaking purpose o layunin. Amen. Sa pinagagawa sa atin ng buhay na Diyos. Amen. Kaya sabi po dito sa sunod na saknong, according, amen, that He hath done, praise God, whether it be good or bad. Ayon sa ginawa niya, maging sa mabuti o masama. Puri ng Diyos, mga kapatid. So kung ating pong uunawain, ay mayroon tayong dapat lubusang paghandaan, hindi kung ano paman, sapagkat mayroon tayong tinatawag na eternal. Puri ng Diyos. Amen. Amen. Kaya po sabi, yung God's judgment, bigyan natin ito ng konting paglilinaw, no? God's judgment may not be immediate, but it is inevitable. Praise the Lord. Ibig sabihin, ang paghatol ng Diyos daw po ay hindi ito dapat madaliin o nagmamadali pa tayo. Kundi ang ibig sabihin, amen, darating at darating pala talaga ito. Ano man natin gawin? Sabi nga po hallelujah, ang kahihinatnan ng Diyos, amen, di ito madalian. Kundi ito'y tiyak na di maiwasan. Praise God. Tiyak na magaganap, tiyak na mangyayari, at hindi po mailagan ng sinumang tao. Napakasimple naman po kung ating itong uunawain. Kaya mga kapatid, mga brethren, mga friends,
tagapakinig at tagasubaybay, saan man po tayo naroon, ito po yung pinapabot po sa atin. Praise God. Sabi nga po, according to that He hath done, amen, whether it be good or bad. Ayon sa ginawa niya, maging sa mabuti o masama. Kaya po yung salitang God's judgment, amen, may not be immediate, but it is inevitable, amen. Sabi nga po, ang kahinatnan ng Diyos ay di ito madalian. Kundi, praise God, ito ay tiyak, amen, na di may iwasan ninuman, ganap at tiyak na magaganap at mangyayari, at hindi rin mailagan, amen, ng sinumang tao. So sinabi pa, kapatid, justice is produced in the soul. Amen. Like health in the body. Nang ibig sabihin, ang tinatawag, kapatid, ng katulan, amen, ay gumagawa sa katawan. Di tulad sa kalusugan ng katawan. Praise the Lord. So yun po yung dapat natin pong namnamin, no? Maintindihan, maunawaan ang mga bagay na dapat natin palang unawain at paghandaan. Praise God. Kaya po, malinaw po sinabi, amen, what do Christian means by judgment? Tanong. Praise God. Hallelujah. Kaya kung titingnan natin ang sitwasyon, ang paghatol na to ay may kahinatnan sa bawat tao. Sabi nga po, minsan ako ay, praise Lord, nakatunghay, amen, sa isang videotape, mga kapatid. Mga naghahandang jury panels. Alam niyo ba yung jury panels, brother John? Sa isang mataas na hukuman, praise the Lord. Amen. Dahil meron silang hatulan sa pangapanahong yon. At ang sabi nga po, at ang mga hatulan ay, sabi nga po, ay tumitindig sa harapan ng jury panel. Siyempre, hatulan, nasa harapan ka ng mga hukom. Sabi, pag sinabing jury panel, ito po ay mga hukom. Amen. So, ganun po ang sitwasyon, ganun po ang mga pangyayari ng taong naharap sa paghatol. Amen. May tinatawag na kahalong fear or takot. Praise God. May kasamang panginginig. Siyempre, sino ba naman ang hindi manginginig? Haharap ka sa mga jury. Ang dami, no? Talagang mayroon sentensyang igagawad. At siyempre, pag may fear, may panginginig, pangamba, naroon. Pero alam niyo ba, beloved, na darating ang araw ng lahat ng mga tao. Praise God. Sabi nga po, ang lahat ng mga tao ay mag-aasimbol. Praise God. Sabi nga po, to sit in judgment. Praise the Lord. At harap sa Diyos at hintayin ang hatol. Sabi nga po, at ang mismo, ang mga tao, praise God, ang jury panel. Sabi nga na siyang magiging saksi sa mga kaganapan, amen, at nasa katwirang paghatol ng Diyos. So sa ating pong mga pagpatuloy na pagbibigay ng paglilinaw, no, sa atin pong mga binabanggit, may sinasabi doon, the examiner or judge, amen, praise the Lord, hallelujah, at the bima, praise God, this is none other than, praise God pala, the Lord Jesus Christ. Amen. Walang iba Praise pala. God. Sabi nga po, Who is even now examining our lives and will bring to light the true nature of our work and works when we stand before Him at bima. Meron tayong mabasahin na isang talata sa Revelation chapter 1 verse 2. Praise God. And 1 Corinthians chapter 4 verse 5. Yan. Revelation yan. Chapter 1 verse 2. Amen. Praise the Lord. Praise God. Ito po ang sinasabi sa Revelation chapter 1 verse 2. Hallelujah. Sabi po dito, na sumaksi sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesucristo sa lahat ng mga bagay na
nakikita niya. Right, amen. Malinaw po sinabi doon na sumaksi, no? Witness. Pag-witness ka, amen. Magiging witness tayo sa mga darating na panahon Amen. at makikita natin yan. At yan po ay sa Romans chapter 4 verse 5, may sinabi din doon. Hallelujah. Ito naman po ang sinasabi sa Romans chapter 4 verse 5. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tatapwat sa kaniya na hindi gumagawa ngunit sumasampalataya sa kaniya na umaaring ganap sa masama, ang kanyang pananampalataya ay ibibilang na katuwiran. Praise the Lord. Amen. So, ilan po ito sa mga referensya natin na atin pong binibigyan ng puna. So, mapapansin niyo po sa in Romans chapter 14 verse 10, isa rin pong sulat ito ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Roma. Praise God, sa Romans chapter 14 verse 10, may sinabi doon. Hallelujah. Sabi naman po sa Romans chapter 14 verse 10, datapwat ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? Yes. At praise ikaw God. naman, bakit pinawala ang halaga mo ang iyong kapatid, sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman Yun po. ng Diyos. Kita niya, paalala lagi sa atin, no? Amen. Sinabi doon. So, the apostle called this examining time the beam of God. Tinawag ito na Apostol Pablo na ito yung sabi nga examine. Praise God. Ito yung panahon ng pag-examine sa atin. The beam of God. Amen? At may sinabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, yung ating pong verse natin. While in 2 Corinthians chapter 5 verse 10, he called it the bima of Christ. Bima. Praise God. The point, mga kapatid, Jesus who is God is our examiner and rewarder. So dito Amen. po, kung mapapansin natin yung bima of Christ, tinawag na bima of Christ, mga kapatid. Amen. Ito po yung platform. Ito yung makikita natin na stage na kung saan naroon po yung parang sa mga jury na binanggit ko kanina. Dito po sa puntong ito, malinaw pong sinabi doon, Jesus who is God is our examiner and rewarder. Praise the Lord. So yun po ang dapat nating maintindihan. So sa pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral, no? Amen. At maaring dito sa mga posibleng di tayo, sabi dito mga maaring dito sa mga dito sa lupa, sabihin na natin, dito sa lupa ay posibleng di tayo maharap sa mga tinatawag na jury panels, no? Sa binabagit natin, mga kapatid. At sa judge na, amen, dahil sa marami rin sa mga tao na sa sanlibutan, mga kapatid, mga minamahal, nag-iingat na sila mapunta sa ganitong, amen, kalagayan. Ay, sino ba naman ang hindi mag-iingat? Talaga nag-iingat. Amen. Praise God ang bawat tao. Dahil nga, naandun ang kanilang pag-ingat dahil sa kanilang tinataglay na name or pangalan, tungkulin, praise God, o titulo, o reputasyon, at yan po ay mainam na masasabi nilang sila ay mabubuting tao. Siyempre, hindi nga naman humantong sa ganon, sumasabing sila ay mga mabubuting tao. Tanda natin, mga kapatid, mabubuting tao ng society ito o lipunan. Ngunit, amen, sabi po mga minamahal ko, magkaganon man, praise God, na posibleng di sila haharap dito sa lupa. Praise God. Palagay na natin di harap. But standing before Almighty God is certain. Tanda natin ito na ang tumayo tayo sa harapan ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ay tiyak. Bagamat hindi man tayo tumayo dito sa lupa, sapagkat talaga iniingatan natin yan, walang hindi po tayo harap sa tinatawag nating the Almighty Father. Praise God. Bakit? Aalamin po, sabi nga po aalamin or will be evaluated. Praise the Lord. At ang ating gantimpala, mga kapatid, ang Diyos lamang ang nakakapagdetermina nito. Amen. Purihin na Diyos sa buhay. Sabi nga po, all of us, amen, praise God, will be morally and spiritually, praise God, audited. Payag ba kayo na tayo po i-audit? No, siyempre, mayroong audit, tinatawag na pag-audit. Sa lupa nga may pag-audit, mga kapatid. Sabi nga po, hallelujah, all of us will be morally and spiritually audited. Ika nga. Tulad din po ito sa mga pamahalaan sa ating lipunan. May regular na dumadalaw, di ba? Praise God, na auditor. Amen. Totoo yan.
sa mga ahensya, amen, praise God, ng ating pamahalaan ng gobyerno. May mga auditor yan. Ganyan po ang trabaho ng tinatawag ng examiner. Di ba? Talagang i-auditing ka. Hindi pwedeng hindi ka audit. Amen. Praise the Lord. Kaya nga po, sa ating po mga pagbibigay klarifikasyon, sabi dito, may mga layunin ng Diyos na buhay. Kaya may mga question dyan, some crucial question, mga kapatid. Praise God. Why are we brought? Sabi nga po, amen, praise God, hallelujah. Sabi dito sa tinatawag nating Rhema o Bima. Bakit daw tayo dinadala dito? Sabi nga po, is it only for rewards or their loss? Tanong, ito ba ay gantimpala o kalugihan natin? Dalawang bagay. Mga kapatid, sa isang banda, amen, ito po ay kung matuwid ang ginawa natin, matuwid ang ating pagkilos, amen. Sabi nga po, will any punishment be meted up? Praise God, hallelujah. Will there be, amen, a great sorrow? Natural, mayroon, praise God. Hallelujah, what's that sa praise God basis on which the bima is conducted? Is it sin dahil sa kasalanan? Good works or just what? Mabuting gawa o sabihin na natin, hindi tayo gumawa ng mabuti, purihin ang Panginoon. Bakit nga ba ang tao, mga kapatid, dadalhin pa sa paghatol? Tanong muli, ito ba ay para sa reward o gantimpala o sa pagkalugi? Amen. Well, ang tinatawag natin na praise God kaparusahan ito o sentensya ay igagawa doon. Amen. Ang sabi nga po, amen, magkakaroon ng matinding kalungkutan siyempre kung masumpungan sa mga tao ang tinatawag na kasalanan. Kaya pinag-iingat tayo. Kaya gusto ng Diyos na mabuksan sa ating puso, mga beloved, na tayo ay maging, amen, matuwid na sa harapan ng Panginoon. So Amen. yung the time of Bima, kapatid, this event will occur immediately. Yung tinatawag na Bima, kaya nga po yung salitang Bima, kung ating uunawain po ay may mga pakahulugan yan. Praise God. Kaya sabi dito, amen, the event will occur immediately, praise God, following the rapture or resurrection of the church. Ibig sabihin, ang pangyayaring ito ay magaganap ng madalian. Kasunod ang rapture or tinatawag na pagkabuhay na maguli sa mga iglesia o churches. Amen. Mga kaganapan, amen, na magaganap, mangyayari pagkatapos na may taas na, praise God, hallelujah, ang mga hiram na kasama ang Panginoon doon sa kaitaasan. Papangyarihin yan. Kaya nga, praise the Lord, the meaning of the judgment bima set. Unawain din natin. No? Ano ang kahulugan? The judgment set na sinasabi. Sabi nga po, this is translation of one Greek word, the word bima. Para sa paglilinaw, no? While bima is used in the gospel and acts of the tinatawag na race platform where Roman, praise God, magistrate or ruler sat to make discussion and pass sentence. Mababasa rin natin yan sa Matthew 27 verse 19, kapatid. Ang nabanggit pong praise God na talatang ito. Mateo 27:19. Mayroon palang kahulugan ang tinatawag na to, the meaning of the judgment or bima set. Hallelujah. Ito po ang sinasabi sa Mateo Amen. 27:17. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi po dito, nang sila'y mga katipon nga, ay sinabi sa kanila ni Pilato, sino ang ibig ninyong sa inyo'y aking pawalan? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Praise the Lord. Oh, hallelujah. So yun po yung, kita nyo yung tinatawag na paghatol. May tinatawag doon na naroon yung pagtanong, ang mga tanong nila, no, na desisyon, din yung past sentence, doon nila gagawin yung sentensya. Sabi nga po, ang pangyayaring yan ay magaganap, praise God, beloved, amen. Ang judgment or paghatol, amen, or bima set, ang translation na ito is a Greek word, ulitin ko lang, or bima. Ito ay, praise God, isang tungtungan, sabihin na natin entablado, yung bima. O plataforma o platform, beloved, na kung saan ang mga maestrado, praise the Lord, na binanggit ko kanina,
ng Roma o mga pinuno sa mga hukom, doon sila nakatayo, doon sila nakaupo, at doon ginagawa, praise God, ang kanilang tinatawag na desisyon, praise the Lord, hallelujah, at papasa ng sentensya. Kaya doon po sa binasa natin sa Mateo 27:19, yun po yung nabasa natin at napakinggan, na may tinatawag talagang, pakiulit nga kapatid muli, yung nabanggit na talata, praise God, sa Matthew 27:19. Sabi naman po sa 19, hallelujah, 27, Right, amen. at samantalang nakaupo siya sa luklukan ng pagkahukom, ay nagsugo sa kaniya ang kaniyang asawa na nagsasabi, huwag kang makialam sa matuwid na taong iyan, sapagkat ngayong araw na ito'y naghirap ako ng maraming bagay sa panaginip dahil sa kaniya. Praise God. So, yun po yung tinasaad naman, no? Nabanggit na talata, Brother John, di ba? Matthew 27:19. Amen. Right? Oh, praise God. So, beloved, patuloy nating bigyan ng klarifikasyon ang bagay na to. Yan po ang mga iba't ibang ahensya sa lupa. Mayroong mga nag-audit, di ba? Ngunit ang mga auditor na to, mga kapatid, ay haharap din pala sa tunay na hukom. Amen. Bagamat sila examiner dito sa lupa, sila po dito ay naghahatol, sila nag-audit, may tunay pong examiner tayo. Kaya sabi nga dito, praise the Lord, ngunit ang mga auditor na to, o yung mga nag-examiner na ito, beloved, ay haharap sa tunay na judge, amen, sa tunay na hukom, upang sila ay may evaluate din. Kung paano sila nag-evaluate dito, praise God, at mag-audit, amen, di naman, praise the Lord, ganun din pong gagawin pala sa lahat ng sangkatauhan. Kaya lahat po tayo ay pinapag-ready o pinaghahanda, lalo po sa ating kapanahon ng ito, lalo po sa sitwasyong ito, na kung saan praise God, na patuloy na nananalasa yung tinatawag natin na kaaway ng mga hirang, kaaway ng mga lingkod ng Diyos, praise the Lord. Na sabi nga po, kung wala kang Kristo sa puso at wala ka pong sabi nga salita ng Diyos na namamahay sa siyang buhay mo, amen, talagang mahihintakutan ka, sapagkat na yan po yung tinatawag na akusasyon, praise God. Ganyan po ang evil, accuser yan. Wala kang magagawa dyan pag wala ka pong salita ng Diyos na namamahay sa iyong buhay, amen. Kaya sabi dito, the Lord will review, praise God, every entry in the ledger of your life. Praise the Lord. So, ibig sabihin, ganun ang gagawin sa atin. Kaya, ganun na lamang po ang pagsusumakit din ng ating Panginoon na tayo po ay paalalahanan sa pamamagitan ng kanyang mga sulat. Amen. Lulat po ng sulat kay Apostol Pablo na pinadala ni Apostol Pablo sa Corinto, amen, sa Roma, praise the Lord. Naroon po ang paanyaya, naroon po ang patuloy na pagtawag sa atin ng Panginoon. Praise God. Oh, hallelujah. Kaya sa mga bagay na yan, nais ko pong ipabasa muli sa ating kapatid yung talatang, praise God, ng 2 Corinthians chapter 5 verse 5, 6, and 7. Hallelujah. Ito po ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 6 to 7. Sabi po dito, kaya nga kami laging malakas ang loob at nalalaman namin na samantalang kami ay nangasa tahanan sa katawan ay wala kami sa harapan ng Panginoon, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yun po yung mga sulat ni Apostle Paul na pinaparating din sa iyo, sa ating lahat. Praise the Lord. At tunay na nandun po yung pag-ibig, pagmamahal sa atin ng mga lingkod, tunay na lingkod ng Diyos, para tayo po ay paalalahanan. So yun po ang winika at sinabi, di ba mga kapatid? Praise Amen. God. Hallelujah. Na tayo po ay maging, amen, mapagsaliksik. Patuloy nating pag-aralan ang salita ng ating Panginoon, sapagkat tayo lagi naman po ang paalala, amen, praise God, sa atin ng mga hirap. Praise God. Ulitin ko lang ang sinabi po, kapatid,
Dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, sapagkat kami ay lumalakad sa tinatawag sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Praise the Lord. Kat kami ay nagtitiwala at nasisiyahan, praise the Lord, na mapalayo sa katawang ito at mapasatahanan na kasama naman ang Panginoon. Kaya minamainam pa nga ni Apostol Pablo na mawala siya dito sa katawang itong lupa para makasama lamang niya ang ating Panginoon. Kaya sabi po mga kapatid sa 9, kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mitiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Praise God. Dito po sa ating main verse natin, sapagat tayong lahat ay kinakailangang humarap sa hukuman. Yan, paalala, no? Ni Kristo, upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran. Praise the Lord. Amen. Sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti, ito o masama. Sabi nga po, good or bad, amen, haharap talaga tayo at dapat natin itong paghandaan, beloved. So sa bagay na ito, nais kong patuloy nating namnamin ng mga talatang ito. Praise God. Ulitin ko po, sinabi, the Lord will, praise God, the Lord will review every entry. Ulitin ko ang Diyos ay riripasuhin ang bawat entry natin in the ledger of our life. Mayroon tayong ledger, kapatid, brother, dyan sa buhay na to. Kung mayroon kang ledger na araw-araw ginagawa mo, nagre-record ka, may ledger po talaga tayo. Tinawag itong the ledger of our life. Amen? Alalahanin natin na ang lahat ng tao ay may kanya-kanyang ledger. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Na kung saan yung talaan ng buhay ang tawag nito. Yung pag sinabing ledger of our life, ito yung talaan ng buhay. Amen? Praise the Lord. Kung ating pong ipapaunawa yung talaan ng buhay, praise God, nakasulat po doon nakatala po doon yung lahat ng ating mga ginagampanan sa mundong ibabaw. Huwag kayong magtaka, amen, na kung bakit nagagawa ang bagay na to. Sabi ko nga po sa inyo, sabi ng Bible, pag sa Diyos walang imposible, kapatid. Amen. Praise Amen. God. Praise God. Kaya kung tayo man dito may mga talaan, may mga diary tayo sa ating buhay, may kanya-kanya tayong mga diary, praise the Lord, may mga ledger tayo na ginagamit. Meron pa rin tinatawag, kapatid, na praise God, na praise the Lord, ledger of our life na tinatawag. O purihin ka, Panginoon. So kaya nga po, hindi lamang po mga ginawa natin sa daigdig na to, praise the Lord, kundi pati, hallelujah, mga rason kung bakit natin, amen, nagawa ito. Praise God, ay ating malalaman at doon tayo pala hatulan. Ganun po, kapatid. At sabi nga po, amen, hallelujah, mayroon tayong tinatawag na, praise the Lord, assurance na kapag tayo po ay kinuha ng Panginoon, sigurado maharap talaga tayo, amen, praise God, sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So alamin natin yung ating pong binasa kanina. Sa mga ganitong kaisipan, amen, sinulat na Apostol Pablo, praise God, na magagawa natin ito, purihin ng Panginoon, dahil nasa atin na ang tinatawag na magagandang panukala. Amen. Kaya nga mayroong paalala ang Diyos sa atin, magagandang panukala ng Diyos, na maluwalhati natin siya lagi tuwina. Dapat lamang naman, beloved, gawin natin ang mga bagay na ito. Praise God. Sapagkat haharap tayo sa hukuman ni Kristo. Amen. Yung puminasa natin kan 2 Corinthians chapter 9 and 10. Nandyan yan. So sa pagpapatuloy, praise God, kaya, amen, silang po ang matatawag nating praise the Lord. Pag dumating ang puntong yan, dumating ang takda, ang tao po talaga ay manginginig sa takot. Amen. Kung di siya o kung hindi niya nasunod ang kalooban ng ating buhay na Diyos. Kaya kailangan sundin natin ang will ng ating Panginoon. Praise the Lord. Yes. Dahil nga, Amen. mga kapatid, Hallelujah. amen, hallelujah, ang di lubusang pagsunod sa Kanya. Tandaan natin, yung di lubusang pagsunod sa Kanya
hindi po ito kaluguran sa ating dakilang Panginoon. Di ba't ating pinag-aaralan, amen, ang tinatawag na pagsambang nakalulugod, amen, at nakaluluwalhati sa Diyos? Atin po itong minsan na nabibigyan ng puna at pansin. Ang pinag-aaralan ng mga bagay na yan, yung tinatawag, praise the Lord, na hallelujah, pananampalatayang nakalulugod. Praise God. Ang pagsambang nakakapagbigay luwalhati sa ating mabait na Diyos. Praise God. Kaya pag nagawa na natin ang mga bagay na ito, ang tamang pagsambang makakipagbigay kaluguran sa ating mabait na Diyos, magiging kang ganap. Amen. At mamumuhay ka ng naayon sa kalooban ng ating Diyos. Everybody says, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sa pagharap natin sa hukuman ng Diyos, ng ating Panginoon, praise God, makakaharap ka sa Kanya ng walang agam-agam. Praise the Lord. Amen. Amen. Walang pangamba. Matiwasay, sabi nga po, kapatid, praise the Lord, instead of clinging fear, hallelujah, clinging with fear, yung manginginig ka sa takot, magiging kang panatag at payapang harap sa buhay at nag-iisa natin Diyos. Sabi nga po, amen, praise the Lord, hallelujah, mararamdaman mo ang lubusang kagalakang dahil nalaman mo kung papaano malugod, maluwalhati ang Diyos dahil sa iyong mabubuting ginawa. Kapatid, ganun po kasimple ang paalala sa atin ng ating buhay na Diyos. Praise the Lord. So kapatid, amen, look forward tayo. Look forward to our heavenly reward. Gusto nyo ba yun? Na tingnan natin yung makalangit na gantimpala sa atin. Kaya pagpilitan mo, pagsikapan mo, maging sigurado, pagsikapan mong maging sure o sigurado, amen, ang ating mga kilos at gawa. Tandaan natin po ito. Amen. Mga Amen. motibo, praise God, na masusumpungan tayo ng Diyos, mga kapatid, amen, na nasa tinatawag na kahalagahan sa araw na harap tayo sa Kanya, sa ating dakilang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang ating kaligtasan ay depende sa ginawa sa atin at pagtalima at pagsunod mo sa ating dakilang Panginoong Hesukristo. Ang ating gantimpala ay depende talaga kung paano tayo mamuhay sa Kanya. Everybody says, praise the Lord. Praise the Lord. So, kaya po tinuturoan tayo ng ating Panginoon. Pinapaalalahanan tayo sa mga bagay na yan. Tinuturo sa atin na mayroon palang ganung paghatol. Mayroon po. Mayroon tinatawag na major revelation, mga kapatid, that all Christian really need to grab a hold, amen, of, and that is this. Ano ito, kapatid? Itong buhay natin ito. Ito yung major revelation na dapat nating maintindihan. Nang lahat daw pong mga Kristiyano, tunay po kailangang i-grab natin ang mga bagay na atin pong natutunan o nakita natin na ito yung makatutulong sa ating tinatawag na pananalig at pananampalataya para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ito ating panahong ito, kakaiba. Hindi po ito masasabi nating normal na normal. Kakaiba po ito. Abnormal po talaga ang takbo ng mundo. Napakahirap isipin. Praise God. Pero salamat sa ating dakilang Panginoon. Praise God. Sapagat nayan lagi ang kanyang provisyon. Nayan ang tinatawag, beloved, na kanyang proteksyon sa iyo, sa ating lahat. Amen. Especially na ikaw na sumusunod at tumatalima sa ating dakilang Panginoon. Praise God. Ang tinatawag natin na buhay na ito ay meron lang napakaikling period of time. Alam nyo ba yan, kapatid? Pinapaikli ko lang po ang ating pong pag-aaral sapagkat gusto ko po sa maikling minuto na ating pong pagtatalakayan ay maunawa natin na ang buhay na ito ay meron lang napakaikling at tinatawag na period of time dito sa lupa. Amen. So, huwag tayo ditong umasa tulad po ng
mga napapakinggan natin, nababalitaan natin na may kanya-kanyang praise God na palukala at tinatawag na praise the Lord na plano sa mundong ito. Na akala nila mga kapatid ay especially po yung mga gumagawa ng hindi matuwid, praise God. Yung mga tao na umaasa po kapatid sa praise the Lord sa panglupang karunungan, kaalaman at kayamanang panglupa, mga kapatid, na nagbubunsod sa tao para ang tao nga po ay mapahamak. Dahil nga po sa gawa ng kaaway. Na yan po mga antichrist na patuloy po na gumagawa at kumikilos. Pero tandaan natin kapatid, isa lamang pong ating magiging susi, paraan, para po tayo ay laging magtagumpay at mapagtatagumpayan natin anumang gawa ng dibal o kaaway. Sapagkat pangako sa atin ng Panginoon. Sinabi niya, hindi kita iwan, hindi kita pababayaan. Simple lang po Thank sinabi you, Lord. niya. Amen. Hindi kita iwan, hindi kita pababayaan. Praise God. Amen. Kaya po, Hallelujah. sabi nga po, kung ikukumpara sa eternal time, kaya po, binabanggit ko ito sapagkat ang buhay nga ito ay napakaikli lamang. Yung period of time na nandito tayo, kaya palaga natin yung time na yan. Praise the Lord. Kung ikukumpara natin sa tinatawag na eternal time frame, mayroong frame ko yung eternal. Ibig sabihin, praise the Lord, yung eternal time frame that is operating, amen, in heaven. Okay? Praise God, amen. Ang langit, praise the Lord, ay para sa walang hanggang talaga. Doon yan mapupunta sa kalangitan. Kaya nga, ang langit para sa walang hanggan, praise God. Eternal frame ito. Meron tayo niyan. That is operating in heaven. Praise God. Ngunit, ang buhay dito sa lupa ay hindi, mga kapatid. Hindi ganon. Sa tinatawag nating, praise God, eternal sa kalangitan. Hindi po ganon, brothers and sisters. Ang panahon na igugugol natin sa kalangitan, praise God. Sabi ko nga po, eventually mga kapatid, in new heaven, praise the Lord, a new earth. Tandaan natin ha, hinahinayan natin mga bagay na yan, praise God, sa bagong kalangitan. Oh, hallelujah. At bagong lupa, sabihin na natin, ay kapahinga ng ating walang hanggang buhay. Let's say amen. Amen. Praise Hallelujah. God. So, binanggit ko in new heaven and new earth. Sa bagong kalangitan at sa bagong lupa ay kapahingahan ng ating walang hanggang buhay. Sabi nga po, will be the rest of our eternal life forever and ever. Praise the Lord. Hallelujah. So, ang buhay dito sa lupa ay di katulad sa isang kisap mata lamang na napakaikli compared, praise God, to the eternal frame na ating nabanggit kanina, na siyang makakamit ng mga matatapat na sumusunod sa Diyos. Hallelujah. That is operating in heaven. Praise God. Yan po ang mga kaganapan sa langit. So kapatid, salamat sa ating Panginoon sa kanyang mga pahiwatig at paalala sa atin. Sa pagkatunay, tapat siya at totoo sa mga tapat din naglilingkod sa Kanya. Sa tapat at gustong magkamit ng reward na nagmumula sa ating Panginoon. Tulad na sinabi ko, may reward ang ating Panginoon. Praise God. At ang reward na yan ay napakahalaga na makamit ng mga real Christian, mga genuine born-again believers. Praise the Lord. Kaya mayroon tayong mga bagay na dapat unawain tungkol sa mga paghatol. At bakit nga ba meron? May magandang layunin ng Diyos kung bakit, kapatid. Praise God. Hallelujah. Ang layunin niya, praise the Lord, makasama ka sa buhay na walang hanggan. Kaya tinutuwid ka, tinuturuan ka ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya binanggit ko kanina yung judgment set, yung bima. The meaning of the judgment set or bima ay napakalaga. Ano po ang sabi doon sa unang Tesalonica 4:13? Praise God.
14, 15. Hallelujah. First Thessalonian. Hallelujah. Ito po ang sinasabi sa 1 Thessalonians, Praise the Lord. chapter 4 verse 13. Right, amen. Amen. Hallelujah to 18. Sige po. Basahin po natin mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, Praise the Lord. Jesus. Glory. Sabi po dito, ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sabi po sa 14, Yes. sapagkat kung tayo'y nagsisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na mag-uli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Amen. Praise Tuloy God. po. Sabi po sa 15, sapagkat That's right. ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Hallelujah. Sabi po Right. sa Amen. 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, hallelujah, na may isang sigaw, Right. may tinig Amen. ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Tuloy po sa sunod talata. Sabi po sa 17, That's right. Amen. kung magkagayoy tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap, Mhm. hallelujah, upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Hallelujah. Muli po, pagpalain po tayo sa pagbasa ng kanyang banal na salita. Amen. Praise God. So, di ba ang ganda ng sinabi doon? Mag-aliwan tayo ng kanyang salita sapagkat tayo iaagawing kasama niya. Praise God. So, yun po yung tinatawag natin kanina na pagdagit sa mga hirang. Kaya, kinakailangan na wag mabigat yung ating katawan o physical natin, higit yung spiritual. Yung mga weight na kung saan alam natin na ito po ay mga sin o nagawa natin na dapat ito utay-utay nang mawala sa atin. Sapagkat napakahirap po na tayo po ay makasama doon sa sinasabing ito na aagawin na kasama niya. Let's say amen. Praise God. Amen. Mahalaga po Praise na God. maintindihan natin to sapagkat tunay na tapat siya sa kanyang promises sa atin. Na hindi kanya iwan, hindi kanya pababayaan. Amen? Amen. Praise the Amen. Lord. So, dapat natin itong muling patuloy na namnamin ang mga salita ng ating Panginoon. Na patuloy po natin na pakikinggan, kapatid. Pakibasa po yung last verse, 2 verse, 17 and 18. Praise the Lord. Sabi po sa 17 at 18 Amen. ng 1 Thessalonians, Hallelujah. kung magkagayoy tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap Mhm. upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At That's sa right. ganito'y sa Panginoon tayo magpakailan man. Sabi po sa 18, kaya't mangag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Napakaganda pong namnamin ito. Napakaganda po ito nating lubusang mailagay sa ating mga puso at isipan. Yung sinasabing ito. Yung pong the time of Bima. Praise God. Na ang event na ito ay darating, beloved. Ang pangyayaring ito ay magaganap, amen, ng madalian, kasunod ang tinatawag na pagdagit. Praise God. Ito mga pangyayari, no? Or tinatawag na pagkabuhay na maguli. Praise the Lord. Amen sa mga iglesia o church. Mga Amen. kaganapan na magaganap, mangyayari pagkatapos na maitaas na. Amen. Hallelujah. Ang mga hirang nakasama ang Panginoon sa kaitasan. Let's say amen. Praise Amen. God. Praise God. So, Hallelujah. ito yung the time of Bima. Praise God. Kaya, yun ang kahulugan ng tinatawag naman ng judgment o tinatawag nating paghatol sa mga hirang. The judgment set. This is translation of one Greek word, the word Bima. Sinabi ko po ito kanina. Praise the Lord.
ginamit ang salitang bima, amen, in the gospel, praise God, and acts sa gawa. Nasabi dito of the raised platform, doon nakatayo, where Roman magistrate o ruler, hallelujah, sat to make discussions and pass sentence. Doon sila gumagawa ng mga discussion, pag-uusap, at pinapasa doon ang sentensya. Praise God. At yan po ang gagawin ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya napakalaga na atin itong lubos na mapag-unawa at maintindihan, kapatid. Ulitin ko lang, tandaan natin, praise God, hallelujah, ang buhay dito sa lupa ay di katulad sa isang kisap mata lamang na napakaikli. Praise God. Although na alam natin talaga very short, life is too short. Pero tandaan natin, hallelujah, ang mundo ay hindi po ito pang matagalan. Ito po ay pansamantala lamang, kaya praise God, sabi nga po, isang kisap mata lamang at napakaikli kung ikukumpara, praise the Lord, compared to the eternal frame na binanggit ko kanina, na siyang makakamit ng mga matatapat na sumusunod sa buhay na Diyos. Praise God. So, beloved, tanungin mo ang iyong sarili. So, ask yourself, praise God, gusto mo bang sundin ang nasa ng iyong puso? Praise God. At gawin mo kung ano ang nais mo sa iyong buhay. Ang lahat ng ito ay makalupang kayamanan. Sabihin na natin, kapatid, praise God, that will completely, praise God, perish, amen, praise the Lord, and pass away. Mawawala po ang lahat ng bagay na yan, na siyang tinatawag na ikalawang kamatayan, o second death, kapatid. At yan po ay taliwas na taliwas tungo naman sa kalangitan. Praise God. Hallelujah. Kaya ito yung tanong na gustong ipaabot sa iyo sa ating lahat, mga minamahal ko. Kaya po, pag sumakita natin na tayo po ay maging bahagi, maging parte ng iglesia ng ating dakilang Panginoon, na tunay na sumusunod sa kanyang kalooban, mga binago, praise God, may pruweba at ebidensya, pinalakas, pinagaling, pinagpala, protected by the blood of the Lord Jesus Christ. At talaga pong, amen, nakilala ang buhay at nagisang Diyos, sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan, praise God, na siyang kinaluluguran ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian, praise God. Kaya po yung tanong kanina, amen, tanong mo sa iyong sarili, gusto mo bang sundin ang nasa na iyong puso? Amen. Unasa ng pagiging tao. Unasa ng sangkatauhan. Praise God. Hallelujah. Kapatid, beloved, ang mga bagay na yan ay makalupang hangarin o makalupang kayamanan na magdudulot sa atin ito ng pagkawasak at kapahamakan. Praise God. At sabi pa, or do you want to go? Amen, tungo sa tinatawag nating, praise God, perfectong kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Napakaganda pong mga question ito, beloved. Hallelujah. Na dapat nating bigyan ng puna, pansin, amen. Sundin natin ang kalooban ng Panginoon kasi mayroon tinatawag na tungo sa perfectong kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang ibig sabihin, anong perpektong kalooban ng Diyos sa iyong buhay? Praise God, mga kapatid. Amen. Natapusin, amen, ang misyon and goals. Praise God. Hallelujah. That He will want you to accomplish, amen, for Him sa buhay mong ito. Hallelujah. Para tanggapin ng buong buo
At ang pinakang pinali, final, praise the Lord, at matuwid at katampatang gantimpala that will last forever, praise the Lord, kapag pumasok na tayo sa tinatawag na entrance ng kalangitan. Everybody says, praise the Lord. So yun po ang hangarin Praise the ng Lord. Diyos. Hallelujah. Yan po ang nasa ng ating Panginoon. Na tayo po magmana ng buhay na walang hanggan sa kanyang piling. Praise God. Ito na po yung mga katotohanan na ating napapakinggan. At kung ano po yung nakikita natin sa ating kapaligiran naman, nababanaag natin ang senaryo, ang mga pangyayari, ang mga nakikita natin na, praise God, mga circumstances sa buhay mo. Hindi lamang sa buhay mo, sa ating kapaligiran. Kakaiba, kapatid. Kailangan matatakang ka ngayon, mahiruhan ka, praise God, amen, ng Diyos. At ang hirong yan, tanggapin mo siya, amen, sumampalataya ka, maniwala ka at manalig ka sa Kanya. Praise God. Higit sa lahat, kapatid, tanggapin mo ang Panginoon na siya mong dakilang tagapagligtas, ang dakilang manunubos, praise God. Ang ating tagapagligtas, amen, the healer, praise God, the provider, praise God, at ang Diyos na dakilang manggagamot. Sinabi ko po ito, kapatid, the great baptizer. Hallelujah. Siyang Diyos, amen, ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. The great God and Savior, the big rock, praise the Lord. Salamat po sa ating Panginoon sa binigay niya sa ating time, mga pagkakataon na punong-puno, kapatid, ng pag-asa sa ating mga buhay. Salamat din po sa binigay niya sa ating kapatid, amen. Praise God, na patuloy nagbibigay naman sa atin ng tinatawag na hiyas ng ating mga buhay para sa nating lakaran ang katwiran ng Panginoon. Praise the Lord. Glory to Christ Jesus. Kaya salamat sa Panginoon na tayo po ay Kanyang pinaghahanda. Tayo ay Kanyang piniprepared, praise God, para sa pagdating ng judgment, sa paghatol, praise God. Naway makasama ka, kapatid, sa biyaya at pagpapala, sa bendisyon ng Panginoon, praise God, na magmana ng buhay na walang hanggan. Praise God. Hallelujah. Ito na po yung panahon. Ito na yung right time. Praise God. Para po siya ay hanapin, manumbalik tayo sa Panginoon. Amen. Sapagkat siya lamang po ang dakilang tagapagligtas, ang nag-iisang buhay na Diyos. Sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Amen. Praise Oh, God. hallelujah. Wala nang iba, kapatid. Praise the Lord. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa Acts 4:12, nababanggit doon. Amen. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi ang pangalan ng Panginoon. There's no other name, Jesus. The name above of every name. Oh, praise God. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Sa pinagkaloob mo sa aming pagkakataon. Isang pribilehiyo ng iyong salita ay aming pong maipabot, may parating, praise God, sa aming pong mga minamahal na tagapakinig at taga-subaybay, sa aming pong mga listeners, praise God, na naghahanap, amen, ng iyong salita, ang iyong katwiran, Panginoon, para makamit nila, makamtan nila, praise God, ang kagalakan, katuwaan, kapayapaan, kapanatagan ng kanilang buhay, assurance, praise God, para sa buhay na walang hanggang sa kanyang piling. Samahan niyo po ako, mga kapatid, sa oras na to. Praise God, sa maikling panalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Mapagmahal at mahabaging Diyos, ikaw na nasa kalangitan, the true God and eternal life, oh hallelujah. Praise God. The Lord our God and Savior, praise the Lord. Salamat po, Diyos, sa iyong salita. Salamat po, Ama, Amen. Praise God. na nayanlagay ngayong paalala sa amin, a divine instruction, Hallelujah. Panginoon. Salamat din po, O God, sa mga iyong anak
yung mga hirang na nagtiis, nagpunyagi, makapakinig ng mabuting balita sa Amen. panahong ito Praise God. na nararapat, Panginoon. Amen. Na ang iyong salita, O Diyos, ang siyang mamahay sa aming puso at isipan. Nang sa ganon, ang mga bagay na, praise God, mga agam-agam o mga bagay na gawa ng evil para sa tinatawag, hallelujah, na kami po ay, praise God, mawalay sa iyo, uhadlangan ang aming paglilingkod, O Diyos, ay amin itong mapaglabanan dahil sa iyong pangalan, sa iyong salita, Panginoon. O Diyos, salamat din po sa iyong patuloy na pagbibigay sa amin, Panginoon, praise God, ng kaluguran sa iyong salita, Panginoon, na kami nagagalak tuwing ito'y aming, praise God, maririnig, Panginoon, sapagat punong-puno ito sa aming buhay. Amen. Hallelujah. Ng pag-asa para sa kaligtasan, para sa katuwaan ng aming buhay, O Diyos, na kami manatiling maglingkod sa iyo. Ano mang balakid o hadlangin, O Yes, God, Jesus, ng hallelujah. gawa ng evil o gawa ng kaaway, praise God, manaignawa sa aming puso. Hallelujah. Praise the Lord. Ang hangarin naming mapaglingkuran ka, sambahin ka, O Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan lamang. O Diyos, sapagat ikaw lamang, Panginoon, walang iba. Ang dakila naming tagapagligtas, ang dakila naming manunubos. Salamat po, Diyos, sa iyong salita. Thank you for your word. Thank you for your name, O God. Dalangin ko rin, Panginoon, sa lahat na mga nakinig. Sa lahat po, Diyos, na pinagpala mo na. Amen. Sa iyong salita, Panginoon, na kanila pong napakinggan, Panginoon. I-bless mo rin po, O Diyos, ang may mga naramdaman, pain, o mga sickness and diseases sa kanilang mga katawan, Panginoon. Praise O God. hallelujah. Praise Hallelujah, God. hallelujah, Jesus. Dalangin ko, Lord, hipuin mo sila. Yes, oh God. Lord, O God, itouch mo sila, Panginoon. Kaya kapatid, manampalataya ka Hallelujah, ng hallelujah. Diyos makapangyarihan. Ang Diyos gumagawa at kumikilos Praise para sa iyong kaligtasan. Amen. Assurance, Panginoon, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sino ka man, kapatid. Sino ka man, beloved. Oh, hallelujah. Na ikaw ay nakadarama ng kalungkutan, broken body, soul, and spirit ang nangyari sa buhay mo. Muli kang bubuuhin ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Para magmana ka ng buhay na walang hanggan. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. In Jesus' name, amen and amen and amen. Amen. Praise Blessed God. be the name of the Lord.